And let's go. So, OG or TSY versus Aga 7. So, here's what happened. Earlier, na nasa lobby na sila, I asked permission sa kanila, no, kung pwede ba ako kumain. Siyempre, waiting pa rin naman. Kasi gutom na talaga ako. Hindi pa ako nag-rice today. Para dito, nagdire-diretso ako. And then, yun nga, nagkaroon daw ng default. Default na daw si Aga kasi nga kulang araw yung players. But then again, yun nga, buti pa nagbigyan pa ni Sir Noah. Then, yun nga, sa mga players, kindly please respect the rules, no? Respect the time frame. May mga delay sa part namin as the organizer and as a caster. Kasi syempre, iilan lang naman kami dito eh. Hindi naman kami palaging open or hindi rin kami palaging available. And kami-kami lang din na nakakapag-create ng lobby. And then ayun nga, buti sa Noah na pagbigyan para makompleto. Kasi willing to wait yung sila lore. And then, ayun, natuloy din sa wakas. And sa akin, carry lang naman, lobat na yung ano ko, headset ko. Carry lang naman to tawag dito, yung mag-proceed or maghintay kahit meron akong lakad today, wala namang problema para patuloy lang. Pero it is what it is. Andito na tayo. So thank you so much, Sir Noah, for letting this, game through. Kahit anong mangyari, di ba? So, ayun nga, OG, tawagin muna natin silang OG, the previous champs, di ba? Naban nila Earth Spirit, Phantom Lancer, Razor, and they instantly pick NP. Sa bilang side naman sa Aga, naban nila is Invoker, Slark, Tinker, and Warlock, and they instantly pick the OP Phantom Assassin. So, ayun. Hopefully, everything will be alright by next week, no? Nasa time. Yung profile will be good. Like, it's your name, your tawag dyan, your selfie pic, and also okay lang yan basta merong name, gaya nga nasabi ko kanina, di ba, lagyan nyo ng anong quotes yan, basta andun yung nickname or yung first name nyo or kahit last name. O gaya kay Lore, tingnan mo kay Lore, Super Angry Lore, Team OG. O, diba, nagpalit-palit pa sila ng pangalan, ang ganda-ganda na ng team nila. And hopefully by next week, the league will be approved by Valve itself para meron na tayong records and also footprint and history na pwede natin panoorin. So, magiging official na yung COG Olympics sa tournament inside of Dota, di ba? So, Ench, ang kanilang magiging second pick dito. 10 seconds to go. So, ayun. Andito na tayo ulit. Shoutout pa rin sa mga nag-stay. Last game of the day. Best of 1 lahat. So, konting-konti na lang. First week. Konting-konti na lang. So, Axe mababan si Barney Banden alongside with Witch Doctor. Mababa na rin yan. And the second pick dito ng TSY will be Vengeful Spirit. So, right-click power. Pwede na lang gawin dito. And instant third pick naman sa Punch. Mukhang magpa-punch na naman dito si Laura. So, yun nga, at least natapos natin yung araw. May mga defaults man. Sometimes good din yun para mapaaga tayo. And makapagpahinga, syempre. And we have a lot of things to do pa. Diba, outside ng ganito. So, Mirana, magiging third pick dito ng Aga 7. So, possible counter initiation with the Moonlight Shadow. And aside from that is also yung possible na ganks. So, pero malalambot pa tong mga to malalambot to. Especially with against Vengeful Spirit. 5 seconds. So, they need something din na medyo tanky. Or will give them tankiness. No? Marcy offlane? Diba? Mga ganon.
So, ayun. So, ano ba? Word of the day natin ngayon, ano ba? Kasi ano? Ano yun? Pero ano? Radiant Paulit-ulit. So, fourth pick, Earthshaker. So, at least they have some tanky heroes dito, no? Na pwede nilang ipampronta. Ashish. 10 seconds to go. And ayun, ang fourth pick is Ben. Aray ko po. Ang lilinis sa mga dapat linisin ni Isbin. Mars mababan na rin dito. Yan ang mga pwedeng pamalag dito sa Isbin as a core. Can be Terror Blade, Templar Assassin, Slark which is already banned. Ang mga pwedeng ipalag dito sa Isbin. Kung kaya nyo, Marcy. Kasi may PA na pala, no? So yun, pwede rin pala yun. Mid lane na lang pala kulang dito sa Aga 7. So mid lane, hindi kasi pwede dito yung mga ano eh. Yung mga madaling patayin eh. So I think kulang din dito sa OG is gonna be ano no, their off lane. Kung mag-off lane yung Pudge, pero kung mid yung Pudge, off lane na lang talaga yung kulang dito. Which is madaming possible na pwedeng pambosit. Night Stalker, Doom. Seconds to go. Diba? Yung mga ganyan, especially merong Earthshaker. 5 seconds. Mars din sana, pero it was banned. Agay. Just wait. Medyo napagod ako, sakit ng katawan ko. Radiance ban. So last ban is gonna be MK, Wraith King, and Axe. Sa kabila naman is the Timbersaw, which is also a good ban against melee heroes, melee core heroes like Sven, Pudge, na merong status reduction. So instant pick, kaya na instant pick up. So I think off 4 Pudge to and NP off. Pero let's see, flexible naman yung mga yan. Pero I doubt na mag-off Pudge to. So ito, Aga 7 for the mid lane. OD is possible, puro STR. Yung kanilang Seconds to go. fronta rito. 5 seconds. Meron pang pack. So Zeus, okay. Your team is So ready. not bad, not a bad pick. Hmm. So officially 5v5, 5v5, 5v5. Ang ating magiging last game, Aga 7. Yes, complete. Oo, di ba? So ayun nga. Marjo 4 ang kanyang magiging NP. Ay, ano bang lane nito ni Marco? Nakalimutan ko eh. Oh, grabe yung punching grass. Ming-ming pa eh. So, let's wait. Four wins in a row yung Enchantress ni Ate Mutesa. Agagay. 4 wins in a row. So pakilala natin, parang ang hirap ata magkasungalang headset So TSY or OG, ang side ng Radiant Marjo gagamit ng Nature's Prophet. Lore naman dito sa kanyang Queen of Pain. Punch naman kay Tito Birth. Sven kay Room, hindi pa nasali sa SOD pero ayun, nagkadikit. Vengeful naman kay Mark, sa kabila naman Zeus. Kay Kuya Mojevi. Mirana para kay Michael, Enchantress kay Ate Tessa, Earthshaker kay Earl, and Phantom Assassin para kay Allen. So, yun na nga, SOD, 5-man SOD para sa TSY dito. Tamang waiting sila sa jungle at tamang spread naman ang trip ngayon ng Aga. AGA 7. Pero let's see. So natanong ko nga si Lord kanina bakit nga pinalitan yung original Griffin, no? Pero wait lang, mabibreak ba yung smoke? Alam nilang meron tao dito, Sir Earl, hindi pa gumagalaw. Naku po, nakikipagkwentuhan nata to sa teammates niya, hindi pa rin siya gumagalaw. Ni kahit Fissure, wala. Hindi nila inihit dito. Ano nangyayari dun sa
Earthshaker, first blood makukuha ni Mark. And Tessa will be posing the game. And hindi gumalaw yung Earthshaker. Hindi kasi tayo pwede mag-post eh. Natulala yung ES doon. Nako po. You pay for the Grisham. So ayan na nga. Nagkasisiyan na. Wala akong alam dyan. Basta na-trust ko na. De, joke lang. Tumuha kayo pala na DC. Sabi ko na nga pa na DC. The DC si Beshi. So, ayun. Nakakuha ka ni Mark yung first blood. Pero na DC, agay, pag-ibig. Oh my God. So, ayun. So, again guys, so, sa mga nandito pa rin, if you are a player, alam nyo na, you know the rules. Change your name, change your profile pic because that is required by HR Cares, TCAS, and our organizers for us to proceed. Simple lang naman eh, diba? Just follow it na lang muna to avoid any delays. Okay lang ako yung mag-delay guys. Pagbigyan nyo na. Wala tayong kapalitan. Pati si Jason wala rin kasi tag-isa kami ng groups dito eh. So let the caster have some few minutes rest after the games. Siyempre also for you to have some ano din no, stalking na magaganap dun sa inyong makakalaban. I think it's a win-win pa rin naman. Pero Lord dito madi-reward nga yung ano, madi-reward nga nila dito yung observer kagad sa may mid lane and makakaano pa sila. Tatlong bounty rune. Eh napanalo yun kahit hindi makapag-block dun si Gore. Pero let's see, Zeus naman yung katapat niya. Oh my God. So Lord dito, pinakawalan niya na nga yung kanyang lason. So ang hirap nito gatong game, syempre 5 na yung tao. Unlike kanina sa pinakita ng Aga 7, so we don't know if that's possible. Pero ayun pala yung combo doon. Sprout tapos hook. Grabe naman yung combo na ganyan. Palumpalo oh. Palumpalo si Tito Bert oh. Pero mamamatay yung Mirana doon. Di ko alam guys na may namamatay na. Merong ano. Wala akong headset. Pero Nature's Prophet mamamatay na nga rin. Pero Tito Bert securing the kill dito sa Phantom Assassin will be a good trade na rin para sa kanya. Especially mamaya nakaka-stack na siya rin dito ng kanyang ano, no, third skill. So that's a good trade. And also siya yung core dito ng TSY. Yun pala yung combo doon, Sprout tapos hook. Grabe naman yan. Kaya na syempre late game natin dito, medyo mahirap PA versus SB, no? So nasa ano lang yan. Kasi merong harang movement, pero nasa crit pa rin yan ng PA. Kasi grabe yung PA ngayon eh, no? Ay, lulululo. Pero nahatak nga nila dito at masasolo ng punch yung experience and that's a good thing. Pero Tessa dito, delikado kanyang lagay. Napakagandang fissure para ma-stop sa pagtakbo itong si Romania. Pero ayan, wala pa tayo nakikita nga balugbugan after ng mga skirmishes earlier. So tamang farm lang, the usual early game days, di ba? Pero ang ating mid lane matchup dito medyo pantay lang ng bahagya. Eh nasa bottom lane naman napakaganda nung CS itong ni Sven. Pero wait lang, meron atang magkakaroon ng balugbugan dito. Papapalot, mai-stun na litwet na blood grenade. Makikita natin kung mamamatay ba at ang DPS ng blood grenade ang tatapos sa kanyang buhay rito. Ang hirap pagkasang walang sounds. Di mo alam kung may kinakas na skills, di ka kagad makakapili. Pero si Allen dito, talagang pina-farm niya lang din, pero saglit lang, bumling in siya dito kay Marjo. Pag hook, hindi tatama Tito Bert, makikipag-enjoy na lang dito sa mukbang ng creeps. Pero wait lang, Marjo, naku po, lahat ng creeps, siya pinapalo, agagay, ako paluin niya, sabi ni Tito Bert.
muntik-muntik na nga, TP na papuntang base itong Nature's Prophet, pero ando na nga, Allen delikado, pero mas delikado ata si Kuya mo Tito Bert, dalawang Starport tatama sa kanyang buhay. Marjo aarangan ang kanyang mga kalaban para hindi mapatay ang kanyang kakampi, pero PA will go down, mauhook na yung Anino doon, pero Marjo will also falls and Tito Bert will die sa kamay ni Michael and double kill para sa kanya. Kaso nga lang yung PA will be down for the count. And pahinga ka muna kapatid, 0-2 ka na. Or 1-2, I'm sorry. And meron siyang konting window dito to farm. Konting-konti lang talaga. And Mark dito, tamang harassing lang ha, tamang harassing movement. Pero sa mid lane matchup natin ha, si Lore pa rin nangunguna dito in terms of CS. And may bote na nga rito, si Kuya Mojebi. And ganoon din naman si Lore, mga first item nila kasi mahirap kasi magbote. If you are leaning up against Queen of Pain, syempre dahil na nga rin dun sa kanyang Shadow Strike. Pero naku, maaagawan pa kasi Kuya Mojebi ng ano dito, ng Water Rune dahil balandra dito si Marjo. Kuya Mojebi makakapag wait lang, si Tessa mamamatay na naman, hindi na naman natin nakita rito. Si Roma ang makakakuha ng kills doon sa Enchantress. Ang hirap talaga ng walang sounds, guys. Di mo alam pag may stun pero wait lang, Marjo magtitipi sa taas pero medyo malayo. Hindi natin sure kung ano kanyang plano rito, pero ando na nga Sprout, pero mapuputol yan. Zeus will go back sa kanyang base, pero si Kuya mo Lord, tatlo na. Ay, mataas na yung kanyang level, pero Zeus napadalaw nga dito sa taas. Level 4 pa lang siya, level 5 na si Tito mo Bert, pero makukuha ata nila yung kill dito, guys. At Kuya mo JB will be getting the kill dun sa Fudge. And that's a good experience pa rin naman kahit tatlo sila nagate. Pero si Lord dito, konting-konti na lang, level 5 na siya. So medyo gap yung Zeus, and that's not a good thing. Syempre Zeus ka, you need to early or to have early level 6 para sana dun sa rat mo, no? Especially kapag malalambot pa tong mga kalaban ninyo. Pero it is what it is. At least di daw siya namatay. Room, chill pa rin. Dito naman sa top lane ako, si Allen na naman yung kanilang target. At makakapag-blink out ba? Ang tanong is, mamamatay pa? Naku po, tamaan pa ng blood grenade. 10, naku, mabubuhay pa. 5 piso. Allen, napatama ang kanyang pag-Kyrie Irving. Sumway-sway at magiging sakripisyo na nga itong Mirana para mabuhay itong kanyang Phantom Assassin dito. Pero Allen, ako gusto pa. At sa mid lane naman, ayun na nga, ang level 6 Queen of Pain with the Sonic Wave will be getting the kill dito sa Zeus. And ang cringe pakinggan ng boses ko. Oh my G. Pero Avengeful babalik na sa bottom lane para sa kanyang tropa. Rome dito naghahatak pa ng creeps. Grabe naman yan si Lord. Napadalaw na rin with the Envy Rune. And merong sentry rito Kitang-kita sa CCTV yung Queen of Pain, pero si Tessa ata ang makabibigyan dito. At yun, Scream of Pain ang makakasecure ng kill dito kay Ate mo Tessa. So here we go again. We are now having another difficult PA game para rito sa Phantom Assassin ng AGA, which is ang gumagamit ay si Allen. So the benefit of having Nature's Prophet is getting those Wisdom Rune na para sana sa kalaban, and I don't think na AGA is already aware of that. Tamang chill lang sila rito, guys. Ring of Health na yung punch natin, while si Lore naman dito is meron ng Falcon Blade. So Zeus wala pa rin siyang 6 dito, pero once na clear niya na tong camp na to, I think level 6 na siya. So ayun, ayaw pa ibigay. Tayo na nga, level 6 na nga siya. And Marjo will be getting the second Wisdom Rune coming from their base. Top is missing. So medyo tahimik ang ating labanan sa ngayon.
Tahimik pa sa tahimik pero wait lang. Ganun pa rin. Sven, Midas sa farm type. Wala pang untouchable yan. Andyan na nga yung God's Rent at plus the Magic Missile. And isang palo will be securing the kill to Tessa. And wala pa rin no, good exchange dito yung AGA. 10-5, 4K gold lead. 8 minutes into the game in favor of TSY. And Lord, naghahanap na naman dito ng mabibiktima. And I do think na top lane ang kanilang magiging target to shut down this Phantom Assassin. But Phantom Assassin is farming on to the jungle. Pero maliliit lang yung mga nakukuha niya. At least meron na siyang ano dito, no? Tawag dyan, budget meal ng Perseverance. So Michael, ano siya dito, makakapag-leap siya. Pero meron pa siyang 2 charges dito. Ano ko, ang nahook pa dito is yung kakampi niya. Mabubuhay pa, Sonic Wave ang tatapos sa kanyang buhay. Yes, sa patipi pa nga, kaso nga lang nakagat siya kagad dito. AGA Earl will now fall down. Pero Allen will be alive dun sa engagement na yon at hindi nga siya natanaw at nakita ng mga tropa doon. I'm kinda sleepy, I'm sorry. So sulit na naman nga again yung pagdalaw dito ng Queen of Pain. Even though na nagamit niya yung Sonic Wave, 2 naman yung nakuha nila doon. And that is a very important kill kasi Earthshaker is really or most likely or parang around 60-70% na dagger dependent yung kanyang mga skills. At to turn around the team fights. At madidelay nga yun because of that death. So here we go again. First day ng pagkakas, inaantok agad. Dire's middle tower is under And wait lang, hindi nasara yung pinto. Sandali. Top is missing. And we are back. And sa bot lane naman dito si Rome. Talagang free farm siya with his Hand of Midas and the Boots of Speed. Boots of Speed, Power Threads na pala. Pero talagang chill lang dito guys. Kanyang unang magiging item dito would be Echo Saber. middle tower is Samantalang si Lore keeps on pressuring the mid lane. And the Zeus is just being Zeus. Hindi guys, hindi pa nila na hindi nakaka-forma yung Zeus ng bahagya ngayon. And Marjo, nagsisilbing human ward. And AJ, ngayon nga lang nila naping dito yung yung kanilang under siege. sana. After 3 minutes and 30 seconds yung kanilang rune. Or ano ka bang tawag doon? Nakalimutan ko na naman. Basta yun na yun. Middle tower has fallen. Dire's top XP rune, wisdom rune, I'm sorry. Wisdom rune. So 3 minutes and 30 seconds pa nila na na-identify. Pero wait lang. Ayun, si Tessa, patay. Killing spree para dito sa Sven. Moonlight Shadow magagamit ngayon para sa side ng AGA. Kaso nga lang magiging enough ba yan? Stick, mabubuhay pa si dito. Si Rom, babalik pa si Rom para istanin. Itong Sonic Wave 3 tatamaan at si Michael lang mamamatay doon. At nangangamatis na nga itong ES. Sorry. At si Marjo makukuha nga yung kill dito sa Zeus and Earl naman sa may likuran. At itong Sven is nagpapatay na lang ata dito sa dito sa neutral creeps, pero I think namatay talaga siya. Dire's structures have been fortified. Oh, matumba ka. Dire's bottom So, andito yung anak ko, no? Tamang tripping scene siya. So, ayun na naman nga guys, no? Arcane Boots will be delayed dito sa ating Earthshaker. And they're thinking to defend their tier 3 tower dito sa may bottom lane. And lahat sila ata nandito. Hindi, 2 lang pala. Gawin mo ng 3. Yung Earthshaker medyo malayo pa. Pero yun, may pulado na to. Tumagos yung pana. May update ba to? So ayan, PA nga makikita nila nagpa-farm dito because of the CCTV. Alam nila na dyan na pumunta, wala pa siyang blur eh. Meron to pala pero hindi niya nagagamit, pero ando na. Wave of Terror plus Magic Missile plus Dismember, and that's gonna be enough to kill the Phantom Assassin. And that's gonna be another charge para sa flesh ship nitong Pudge.
So, ayun. Tower is under siege. Dire's top tower is under siege. So, ayun na nga. Kaka-sprite ko lang, magkakapinaho kagad. So, TSY, is looking slowly but surely taking advantage of the weaknesses na meron yung AGA at this point of the game. Especially, wala pang dagger itong Earthshaker. PA doesn't have any damage as of the moment. Pero Lord dito na block, kaso nga lang meron siyang blink. Tito Bert, naku, ayan na, siya nag-iisa dito, 5 heroes ng AJA, habang 3 naman sa TSY, medyo malayo pa yung dalawa, pero double kill, para dito kay Lord, gawin mo ng triple kill, ang kanyang blink in, plus the scream of pain, and the wave of terror, pero ando na nga, nagkagulo na, buyback coming from the Zeus, just to hit the W or at Echo Slam, tatamaan sa 3, pero ultra kill, hindi pa rin yun enough, para makakuha rampage, para kay Lord, angry na talaga siya mga kaibigan, pero dalawang buyback ang makukumit doon. At ang Shumong hindi tatama dito kay Mark. Makukuha nga nila yung godlike streak dito ni Lore. Pero yung support niya makakakuha nun at ang yaman na ng Mirana with 1700 gold. Ang sakit naman ng Cube. Level 3. Scream of Pain. Ang napatay niya kaagad dun is yung Enchantress at saka Mirana. Sa bagay, malit pa lang kasi yung buhay ng mga yan. Dire's bottom So, ayun. being attacked. Nakalamang nga dun yung yung nang malala yung TSY. Especially with the buybacks na nakomit dito ng AGA. Dire's bottom So, tower Orchid of Malevolence na yung Queen of Pain dito, guys. Yung sakit na naman kayo. Kulati agad yung Enchantress. Agugoy. Pinaulanan. Sinigawan. Dire's middle tower is under siege. Then, Lure with the haste. Kukuha lang siya rito ng bounty rune. Pero ayun, Zeus, pamamatay na naman dito sa top lane. Hindi na naman natin nakita. Hindi pa tayo full energy na naman kasi wala pa tayong gaanong pahinga. Pero wait lang, Michael dito, matatanaw na naman siya dito ni Mark. Meron siyang leap pero hindi niya na ngayon magagamit. Lore with the double kill para sa kanyang Queen of Pain. So maaga or mabilis siya nakakapag-scale up. And aside from that, our Isben already have a Neko Saber with the Chrysalis. 15 minutes into the game. Now, Nature's Prophet already have Solar Crest. Queen of Pain naman, nga sabi ko meron tayong Orchid of Malevolence pero meron pa siyang parating. And I think that is for a Kaya. Pudge naman, meron ng Aghanim Scepter with Ring of Health. Isben has Midas, yun nga, gaya ng sinabi natin, is meron na nga siyang Echo Saber with Chrysalis. Vengeful naman, sa kabilang, dito naman sa TSY pa rin, is still working para sa kanyang Aghanim Scepter, ang kanyang nagiging first major item dito, pero wait lang, Lord na naman dito, nag-aasim. Naku po, hindi na kinailangan ng ibang skill to hit and kill AGA Earl sa kanyang Earth Shaker. So, quick item check ulit. Yung Necrocommerce hindi pa rin buo dito sa Zeus. Ano kasi pangalan ng item Phylactery. And Mirana naman, meron ng Urn of Shadow and konti na lang para sa kanyang Spirit Vessel. Enchantress naman, Dragon Lance ang kanyang magiging first item dito after the Phase Boots. And 800 pa ang kanyang kulang to secure that. Earthshaker naman, medyo malayo pa. Wait nga lang, si Lord talaga nagagalit. Kuya mo, Joby. Hindi yata mamamatay. Wait lang, sandali. Let me put Ay, kaabot ko siya sa win. So, goods pa siya ron. And ang ating PA, Battle Fury pa lang. And I think kakabuo lang yan. With the remaining gold of 176. So, medyo malayo talaga siya. When you compare it to Isben. Pero naku po, lalong madidelay yung kanyang dagger. With the sama-sama movement na meron itong OG. And Michael ngayon, nagtatangkang umuwi at lumabas at lumayas. Meron siyang Moonlight Shadow pero hindi niya na yun mapapap dahil mamamatay na siya kagad Sprout para sa kanyang Dire's bottom vision pero hindi na yun matatanaw. And tier 2 tower na ang target dito nila Lore. And walang is under pwedeng makapigil sa ngayon dito sa ginagawa ng OG. So, titingnan natin kung ano pa mangyayari
Oh, naku, Tito Bert, mauhook na naman nga itong Zeus. This is gonna be the third straight death of Zeus. If in case na mamatay siya dito, pero napakasakit ng Aghanim's Wrath. Sandali lang, Earl, nag-Echo Slam, tumama, pero wala pa rin mamamatay. Para sa side ng OG, masaswap sa iba nga. Itong ating Nature's Prophet dito, Sonic Wave magagamit at mamamatay si Allen because of that. And that's gonna be 3-0 under attack. in favor of TSY. And tier 2 tower sa bot lane pa ata ang unang mababasag Bottom tower is being kesa dito sa mid lane. dire structures have been fortified. And lore, I will stop pushing this tier 2 tower sa bottom lane. So another ano na naman ata to attempt para kay Tito Bert to check if there will be someone na mapupunta rito. Agoy. So ayun. Medyo kalmado na naman tayo guys at nandiyan na nga yung kaya buo na nga with the Sanj. Sa Sanshin kaya is already up. Pipe is up na rin para sa punch pinapadala na and Silver Edge naman dito sa his Ben. Vengeful, medyo malayo pa talaga sa kanyang ano rito. No? Pero yun nga, swap in para dito sa Enchantress. And naku po! Monster kill again para kay Lore. 18-1. Ate Tessa, nahuli na naman ng tropa. At naku si Marjo mukhang makakahuli na naman ulit. 2-3 heroes na andito nagkabalugbugan. Mirana mamamatay na rin. Marjo will get the kill dito kay Michael and Earl will also falls dito kay Queen of Pain and Godlike Streak again for Lore. Ay pag-ibig. Nagkandaloko-loko na and masyado nang makunat ang tropahan para sa Zeus and PA. So parang ang easy to kill na lang dito is gonna be the Nature's Prophet na naka-active yung Solar Crest, no? Medyo hard to, man. Hindi talaga hard game talaga to. Dire's top tower is under attack. Kailangan nila dito ng goodness gracious Papa Ball 27k gold advantage 20 minutes and 34-7 pero ando na nga sinunod nga ni Allen yung payo ko na tirahin itong Nature's Prophet pero kulang pa rin. Ayun, walang bawas yung Rat because of the Pipe of Insight. Hindi na nakapag-blink dito yung Phantom Assassin dahil nakagat nga kagad while on the backlines naman. Andyan na yung Sonic Wave, dalawa kagad makukuha dito ni Lore. And medyo pulado siya because of the Spirit Vessel. Papapabak lang siya ng bahagya at mapalo na naman siya ulit. Delikado na naman yung lagay. At swap in na naman dito kay Michael at mamamatay na naman nga itong Mirana. Pero good thing makukuha nila yung Isben dito. Hindi. Tower is under attack. Sa Tormentor namatay. So 5 kamote yun. Saka naman ka ng TSY. And take note yung engagement na yun. Wala pa yung Isben. And Isben do think na hindi na kailangan ng BKB going straight for AC dun sa kanyang naka-Q. Aragoy. And a 31k gold lead in 21 minutes para sa TSY. It's this is getting out of hand na. Wisdom round again na makukuha dito in 21 minutes ng Nature's Prophet. And wala na tayong outside towers dito ha. So only tier 3 remains. So I do think na kaya nila mag-Roshan pero ando na ngayong God Strength dito at si Mark. 3 palo plus Magic Missile. Earl will be out for 22 seconds. Pero andyan na naman nga another swap in at ayun. Tessa. Mabubura ka na sa mapa. Pero tier 3 kinakatok na nga dito ng TSY and fortification will be used by AGA. And I do think na tama lang ang desisyon dito ng TSY. And PA is still farming. Pero ang mahirap kasi dito is jungle yung napa-farm niya. At hindi pa siya nakakakuha rito ng stocks for his Desolator sana to add additional damage dun sa kanyang output, no? And Isben with the God Strength is a different story. Pero meron tayong available double damage dito sa bot side of the river. Pero ayun nga, PA makuhuli dito sa bot lane. Pero aabot ba? Wala ata silang pang-cancel dito, guys. At makakapag-TP out pa. Natagalan nga yung TP doon ni Mark para sana ma-cancel yung pag-TP niya.
Pero Sven dito, opo, agay, agay. Pero hook, naku po, mauhook pa nga si Earl. Kagat, kagat, hindi na kinailangan. At grabe naman yun with the blind hook. Grabe. So, Dagon, Queen of Pain, and Nature's Prophet, Dagon level 2, naku po, barurot. Barurot and harurot. Ang buhay mo dito. And up ang Tormentor rito ng dire side, And warded naman ang side na yan for them to check if kaya ba nilang sundan yan. Pero this time, no, Earthshaker doesn't have a dagger. 23 minutes in the game, and that's a problem actually. Wala pa rin siyang ano rito. Force staff. Eels ang kanyang magiging first big item instead of dagger. Pero Roshan, ayun na nga, TSY will secure it. And Aegis will be hold by Sven. So medyo malayo pa yung BKB dito ni Allen, and matagal-tagal pa to. Talagang isang malaking milagro mangyayari rito for them to come back, no? And Lord did a good job talaga sa pag-rotate niya sa mapa, especially with the Nature's Prophet. Pero Tormentor, diyan na babaling ang atensyon ng TSY ngayon. After that, tier 3 tower dito sa bottom lane. Pero ayun, ang tapang ng Anirum dito, mga kaibigan. Wala nang ano-ano. Meron na siyang Hyperstone sa backpack niya. Ayaw niya pa isuot. Pero 15 seconds before yung God's Strength. Pero ayun, mauhuk na naman si Ate Mutesa. Hindi na nga ginamitan ng Dismember doon. Samantalang sa likuran naman si Romang nasa delikadong lagay. Pero merong Aegis of Immortality yan. And ano kaya ang gagawin niya? Lilikod ba siya? Pero yung punch dito, kakagatin na kagad Jesus. Pero andyan na nga si Rom dito. Tumalikod lang pala siya at para mapatay itong mga malalambutins na heroes ng AGA dito, while yung Phantom Assassin natin is kumakat lang ng creep wave doon sa may likuran para sana mapigilan, mapush itong tier 3 tower ng AGA sa bottom lane. Pero hindi, meron pang natira na dalawa. So hindi nila napansin, nakala nila wala dito yung Sven. And with the God Strength and the stun and another fortification para rito sa AGA, Phantom Assassin, hindi pa rin natin nararamdaman dito, guys. Wala pa tayong nararamdaman after nung multiple clashes na siya yung namatay. And TSY is now aiming for the mid lane. And ayun, 39k gold lead, 25 minutes into the game. Sabihin mo ng 46 to 7 ang score. At ayun, naghahabol pa rin ng heroes dito yung TSY. Gusto talaga nilang pumatay. At ayun, Tito Bert, dinagera na nga itong Zeus. Sinigawan pa, binato pa. Ay, another hook shot na naman. Or hook para kay Tito Bert, at bumalik na rin sa wakas sa base itong Phantom Assassin. But I don't think na may magagawa siya rito. 2 set of barracks is already cleared by TSY. And yung Sven natin, hindi na alam yung gagawin. Kung saan na pumupunta, meron na siyang assault kiras pala. And Phantom Assassin, konting-konti na lang sana para sa kanyang BKB. Pero mukhang hindi na maihintay ng TSY yan. And Lord dito, Dagon 4. While yung ating Nature's Prophet, yan ang ating nalala ng ating board, itong P8. Ayun! Naglaho ng parang bula. And GG will be called by Sir Allen. And this has been a disaster para sa AGA. Pero hindi mo sila masisisi. Papatay isa. Dahil OG is one of the OG of COG Olympics, and they will, di naman sila mag-champion without a reason, diba? So they were a past champions, and this time, ayun nga, makukuha ba nila ulit yung sa kanila, o rank down na naman ba, or may bago tayong team na makikita? So ayun nga, guys, there's no need for an explanation. I'm sorry for the words, but ayun, narek talaga yung AGA because of the early gaming phase, no? And aside from Su siguro, first 5 minutes. Pero aside from that, ayun nga, every lane has been won by OG or TSY. And that's a wrap. So congrats and see you next week. Pala!